Pero marami pong mga kababaihan na hindi talaga mag-i-initiate na sila ang mag-first move kahit na gusto na nilang tikman kayo. Mag-aantay talaga yan na kayo ang mag-first move sa kanila. Or kailangan mo pa maghintay ng konting panahon. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor. Please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is another request video po. Ang sabi niya is, Miss Che, may tanong ako, bakit ayaw makipagtalik ng isang tao? That question is very easy, no? Well, hindi kanya type. Hindi, joke lang. So, ganito po kasi, medyo nakukulangan ako sa tanong mo. Baka naman kasi wala siyang relasyon sa'yo. Alam niyo po kasi, whether you're dating, married couple, or you just met, possible talaga na mangyari ito na hindi makipagtalik ang babae sa inyo. Or baka naman talagang sobrang mahilig ka lang. May mga survey po na naganap. Sabi doon na ang mga kalalakihan daw every seconds pumapasok sa isip nila yung sex. And 500 times naman daw na sumasagi sa isip nila every hour. But seems parang sobrang dami naman yata, no? So, para sa akin, hindi naman siguro ganon. But you cannot deny na ang mga kalalakihan talaga, hindi po pwedeng papasok or sasagi sa isip ninyo ang sex. May mga babae rin po naman na ganito. Hindi naman po porket na naisip gagawin, sumasagi ilang talaga ito sa isip natin. Pero, doon kasi sa question mo, walang naka-specific kung kayo ba ay married couple, kung kayo ba ay parang nasa relationship, or nasa dating stage kayo. So, umpisahan na lang muna natin doon sa dating stage. Feeling mo naman mutual yung feelings ninyo. Pero pagdating doon, bakit hindi makapag-commit yung babae sa'yo? Ganito lang po yan. Kapag ang babae, interested talaga sila sa'yo, completely turn on yan. And ini-enjoy niya talaga makipag-sex sa'yo. Pero, marami pong mga kababaihan na hindi talaga mag-i-initiate na sila ang mag-first move kahit na gusto na nilang tikman kayo. Mag-aantay talaga yan na kayo ang mag-first move sa kanila. So, kapag nakikita mo na mutual naman ang feelings ninyo and open naman yung conversation ninyo when it comes to sex, pero bakit pag gusto nyong gawin, ayaw niya? Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi kanya type. Or, kailangan mo pa maghintay ng konting panahon. Baka hindi pa siya ready. Baka gusto niya talaga, magkaroon kayo ng tunay na relasyon bago niya ibigay ang sarili niya sa'yo. Baka kasi natatakot siya na once na nakuha mo na ang kanyang bulaklak, ay bigla ka na lang mag-disappear sa paningin niya. Kaya kailangan na i-secured mo muna yung feelings niya. So, depende talaga po yan kung ano yung beliefs nung babae. Okay, doon naman tayo sa pangalawa. Kung nasa relasyon ka, tapos hindi nakikipagtalik or ayaw makipag-sex ng babae sa'yo. Yung beginning ng relationship, dynamite talaga yan. Andyan palagi yung mga dates, text back from each other, then tawagan dito, tawagan doon, matutulog ka minsan sa kanila or siya matutulog sa inyo. And now, papasok kayo doon sa next phase. Kasi nga, komportable ka na at hindi ka na aware doon sa mga little things. Then, dahil komportable ka na, bigla kang nag-initiate ngayon sa kanya, then tumanggi siya. Possible yan na may nasabi kang hindi maganda sa kanya at tinandaan niya yun. At hindi pa siya nakaka-recover doon sa words na nabanggit mo sa kanya. Kaya ang nangyayari, nagbibigay ng mixed signal yung babae para maiparamdam niya sa'yo yung discomfort, yung takot niya, at yung insecurity niya doon sa mga nabanggit mo sa kanya. Hindi kasi kaagad nag-open ang babae kapag may narinig sila or may nakita sila na hindi nila nagustuhan. Kasi ang babae, kapag komportable sa'yo yan, talagang ibibigay niya yung sarili niya sa'yo. Besides, in a relationship kayo.
So, kailangan na ingatan natin yung mga binabanggit natin doon sa mga kapartner natin. Kasi possible na meron siyang natandaan dyan. Payback niya lang sa'yo yung mga reactions niya. Ang dapat gawin, kailangan na i-handle ninyo pareho yung situation para hindi na ito lumaki. Alam kasi ng mga babae na weakness ninyo ang sex. Kaya yan ang gagamitin nilang tool para maiparamdam sa inyo na meron kayong ginawang hindi maganda o nasabing hindi maganda sa kanila. Last one, eto naman kung married couple kayo tapos yung babae ayaw makipagtalik sa'yo. Gusto mo pero yung partner mo ayaw. Huwag mong isipin na hindi ka niya mahal. It's not about you. It's about her. Ang galit or inis naman ng mga babae ay madaling humupa yan. Lalo na kapag nandun pa yung pagmamahal. Madalas kung bakit tumatagal na ayaw makipag-niig nung kapartner ninyo because meron siyang personal issue na hindi niya may address. Possible na pagod siya sa trabaho, overstressed, overwork, overtired, mga gawaing bahay, mga responsibilities sa family, yan yung nagkukos kung bakit nawawala ang mood ng babae doon sa kama. Yan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ayaw makipagtalik sa inyo ng mga misis ninyo. So, kapag sa tingin mo, gusto mo siya makasiping sa gabi, tapos doon naman yung time na parang pagod na siya dahil sa dami ng errands niya, well, kailangan gumawa kayo ng schedule. Optimal time para mabigyan nyo agad ng solusyon ito. So, mag-schedule kayo kung kailan nyo dapat gawin ito, anong oras, at of course, tutulungan din natin yung mga partner natin dun sa mga gawaing bahay or kung ano yung mga errands niya na pwede ninyong gawin na ninyo. Kasi, ma-appreciate yan ng mga partner ninyo, kaya gaganda yung mood niyan. Pwede ninyong gawin yan pagkagising ninyo. Tapos na siya makapagpahinga. Relax kayo pareho. At of course, mataas ang testosterone kapag umaga. So, gagawa po kayo ng mga solusyon. Lahat po ito ay nadadaan sa maayos na usapan. Huwag po kayong mahihiya na kausapin yung mga partner ninyo sa mga ganitong usapin. Dahil kayo lang po ang magkakaintindihan sa dulo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po.